Ang kwento pong ito at mga pangyayari ay nangyari sa totoong buhay. Karanasan ito ng ating sender na itago na lamang natin sa pangalang Cardo. Karanasan niya ito at ng kanyang kaibigan. Taong 1984. Chaong, Quezon. Ako po si Cardo. Ako po yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa kulang. Piling ko kasi, walang taong makakagawa ng ganoong kagrabe sa kapwa niya. Noon yun. Pero nagbago ang pananaw ko mula nang nasaksihan ko ang pagkakasakit ng isa sa kaibigan ng kuya ko. Lumaki ako sa probinsya. Kahit na 3 lamang kaming magkakapatid. Parang isang basketball team na ang anak na meron ang mga magulang ko. Dahil maraming barkada si kuya na halos sa bahay na namin sila tumira. Nakalakihan ko na yun. Nung una, naguguluhan ako. Kasi kagigising mo pa lang sa umaga, may mga tao na. Padami ng padami yan hanggang sa gumabi. Katwiran ng nanay ko. Mabuti na raw yun kaysa kung saan-saan pumunta ang kuya ko. At least, nakikita niya at nakikilala pa niya ang mga nagiging kaibigan ng kuya ko. Bunso ako, pero na-spoil na rin. Sa dami ba naman ng kuya ko? Minsan, ang daming babae na dumadaan sa harapan ng bahay namin. May tumatawag pa nga sa amin ng ate ko. Yun pala, ay nagpapa-charming lang sa mga kuya-kuyahan ko. Hindi naman sa pagmamayabang. Sikat sila sa probinsya namin dahil sa basketball. Isa nga sa kanila ay si Sito. Tahimik lang siya. Hindi kasing gulo ng mga barkada niya. Kapag nasa bahay, ewan ko lamang sa labas. Masipag ito dahil nagko-konduktor siya sa minamanehong jeep ng tatay niya para may pambaon at tulong na rin sa kanyang mga magulang. Medyo marami kasi silang magkakapatid. Minsan, tumatanggap ang tatay niya ng biyahe. Nagtitiliber ng gulay sa iba't ibang bayan sa probinsya. Kasama siya. Kaya kung saan-saan na lamang silang lugar nakakarating. Pangkaraniwan na sa amin na minsan hindi siya nakakasama ng mga barkada kasi nga busy siya dahil sa may trabaho nga. At pagdating naman sa kanila ay pagod na ito. Kaya bumabawi na lamang siya kapag may libre siyang oras. Isang araw, galing siya sa biyahe. Maaga raw silang nakatapos kaya nakasaglit siya sa bahay namin. Niloloko siya ng barkada. Balita kasi raw nila, i-playboy ito. Tatahimik lang ito pero nasa loob pala ang kulong. Ang dami raw nitong babae. Kaya't bawat lugar na pinupuntahan nito ay meron. Sabi pa nila, ingat ka pare. Baka pag may nagalit sa'yo ipakulam ka nila. Biro ng kanyang mga barkada. Mahirap na pare. Hindi mo nakikilala ang mga nakakasalamuha mo.
Lalo na at nasa ibang lugar ka pa. Kaya mag-iingat ka pare. Uwi kang pabiro ng kanyang mga barkada. Natawa lamang si Sito. At sinisiguro niya na kapag manliligaw siya ay isa lamang at hindi niya ito lolokohin. Lumipas ang ilang araw mula ng lokohan na iyon. Hindi siya nagparamdam nung una. Inakala namin na busy lamang ito. Pero naging buwan na. Sabi ng barkada, "Teka, parang hindi na ito normal. Buti pa, pasyalan natin to. O kaya naman itanong natin sa kanyang kapatid. May kapatid nga pala itong teacher, kaya makikita yun sa school." Hindi nga sila nagkamali. May sakit nga raw si Sito, kaya hindi ito makalabas ng bahay. Mga ilang linggo na at ang masama nito, hindi malaman ng doktor kung ano ang naging sakit nito. Pinaalbularyo na daw nila. At sabi ng albularyo, ay may nagalit daw na babae dito. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin siya gumagaling. Hanggang sa sumuko na lamang ang albularyo at malakas daw ang kalaban. Hindi niya raw kaya ito. Kaya nagdesisyon ang kanyang pamilya na dalhin ito sa ibang bayan at para doon naman ito ipagamot. Pero wala pa rin nangyari. Nagulat ako. Nung pasyalan namin siya, nakita namin na sobrang payat na nito. Para bang butot balat na lamang siya. Hirap din itong magsalita. Ayon sa kapatid nito, hindi raw ito makakain. Sinusuka lang. At napakarami nitong itinadaing na masakit. Nakahiga na nga lamang ito at parang hinang-hina. Kung sa bagay, ikaw ba naman ang hindi halos kumain? Ewan ko lang kung hindi ka maging butot balat. Hinarap naman kami ni Sito kahit nahihirapan siya. Tumatawa pa. Masaya itong nagkukwento sa amin. Akala raw niya ay nakalimutan na namin siya. Napag-usapan din nila na posibilidad na nakulam ito. Dahil kakaiba nga naman daw ang sakit niya. At ayon pa sa kanya, wala naman daw siyang naging girlfriend o niligawan sa ibang lugar. Kaya wala siyang niloko para magpakulam sa kanya. Pero naisip niya rin na baka may nabiro siyang babae. Tapos, umasa ito at inakala na may gusto na siya. Baka nagalit ang babae at ipinakulam siya. Awang-awa kami sa kalagayan niya, pero wala kaming magawa. Lumipas ang ilang buwan. Pinasabi ni Sito sa kanyang ate na huwag muna raw kaming dumalaw at lalo lamang siyang nalulungkot. At ayaw niya na kinakawaan siya. Kinuwento rin ng ate niya na may oras daw na pinapakain lang ng tanghalian si Sito ay kung ano-ano ang sinusuka nito. Hindi pagkain ang lumalabas, kung hindi iba't ibang mga insekto. Nagulat nga raw siya at napasigaw ito. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pero ate na niya ang nagsabi. Akala ko'y sa TV at pelikula lang nangyayari yun. Dahil nga, katang-isip lamang naman yun. Nagkamali ako. Hindi pala. Isang barkada namin na si Dennis ang naglakas loob para dalawin si Sito. Nabigla raw si Dennis sa nakita niya.
Halos hindi makapaniwala si Dennis sa nakita niya. Sa kalagayan ni Sito, mas pumayat pa raw ito nung huli namin siyang makita. Para daw, buto na lamang na binalutan na lamang ng balat. Wala na talagang laman. At hindi na raw ito makalakad pa. Kinakailangan na buhatin pa raw ito. Nadatnan pa nga raw niya na ginagamot ito ng albularyo. At bigla na lamang daw na may nalabas na kung ano-anong mga insekto na gumagapang galing mismo sa hinihigaan niyang kama. Ayon sa albularyo, huli na raw ang lahat at wala na daw siyang magagawa pa. Masyado na raw nahihirapan ang katawan ni Sito at ipaubaya na lamang daw ang lahat sa may kapal. Hinintay pa ni Dennis na matapos ang paggagamot para makausap pa nito si Sito. At pinapasabi ni Sito sa barkada na hirap na daw siya. Dapat din daw maging maingat sa lahat ng sinasabi, lalo na sa hindi pa lubos na kilala, at para maiwasan na makasakit pa ng loob kasi mahirap nang bawiin ng mga salitang binitawan na. Maging aral na lamang daw ang nangyari sa kanya, pero hindi pa rin bumibigay ang pamilya ni Sito. Kapag may nabalitaan na magaling na albularyo, ay pupuntahan nila yon kahit malayo pa yon. Pero hanggang doon na lamang siguro talaga ang buhay ni Sito. Dahil pagkalipas ng ilang araw ay binawian na ito ng buhay. Nakakalungkot. Ang bata pa kasi niya at sobrang napakasipag nito. Nag-uumpisa pa nga lang siyang tuparin ang mga pangarap niya para sa sarili niya at pati na sa mga mahal niya sa buhay. Ngunit sa isang pagkakamali ay buhay ang naging kapalit. Kaya sana maging aral ito sa inyo, lalo na sa mga babaero. Baka mag-react ang mga babaero. Pag-ingatan natin ang bawat katagang pipitawan ng ating mga labi. Marahil sa panahon ngayon ay maaari pa rin mangyari ito. Mag-iingat kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng mga i-upload ko na kwentong kababalagan. At pag-iwan na rin po kayo ng comment kung nasaan man kayong lugar para alam ko kung hanggang saan nakakaabot ang aking kwento.